Magandang gabi po sa inyong lahat. So, we have a Pinagkordan Municipal Police Station under the leadership of our Chief of Police, Police Pedro Rene Herel. So, ako po, Police Executive Master Sergeant Christopher and nandun ako po yung Kuyang Pesco. So, makikipag-es po na ako sa inyo. Pero may mga issue po tayo na dapat mag-usapan. Yung regarding po yung sa incident na merong babae na tinapon sa lugar natin. Kapalitan niyo ba yun? Umaris niyo yun? Barangay, Aluran, Buhayan, ba? Okay. So, ano po yung nangyari? Reported po sa amin ay merong patay na tinapon na babae. So, nung inimbestigahan po natin, okay naman siya, nadala po sa hospital natin, kinuha po ng pamilya. Ano po ang unang information na ibigay? Ito daw ay tinumano ay tinuhot ng mga tao at kinuha yung mga internal organs. Tama ba? Yung naging trending sa Facebook. Dahil nakita po yung babae na iba ang tiyan. So, ang katotohanan pala naman, hindi pala naman isasarihan pala naman. So, si Sergeant po yung babae, and then, may mga bagay na hindi lang ako pwedeng sabihin sa inyo, it is confidential po yan. Ngayon, nagkaroon ng public apology kung babae nito ay tagabayan ng Alaway. So, kung napanood niyo po yung Facebook ng local government unit ni Mayor po ng Alaway, so yung anak ko ng babae na nagkakuan sa akin, nagkaroon ng public apology. Ano po ang punto natin? Wala po tayong dapat ipag-alala na may mga tao di umano ay kumukuha ng mga bata at pati na rin ang medyo may edad na ay wala na rin pinipili. Diba? So, wala po tayong dapat ipag-alala. Bagamat wala po katotohanan, iba na rin po yung nagiging. Tama po ba? Siguro prior dun sa incident na yan, last year, merong dalawang batang may kapilyuhan. Siguro kung nandito kayo na okay nagsalita din, na yung mga batang yun, yung ano ay nang nakuha na bayan na nakuha daw din mga bata. Diba? Nag-present din po sa bayan ng relasyon. Na ano po ang naramdaman natin bilang magulang? Siyempre, natakot tayo at ipag ito. Diba? Dahil ito ba ay may katotohanan? Ito po ay fake news. First time po natin inimbestigahan yung incident na yun. So, huwag din po tayo share trending sa Facebook. Sana i-validate muna natin kung ito ay may katotohanan. Baka mamaya, i-test na, share tayo sa ating personal account, pwede tayo makasuman po sa cybercrime. Ito po, dahil nagpo-post po tayo ng isang informasyon na walang katotohanan. Kung kayo ay may mga halimbawa o gusto nyo may kaalaman regarding sa visit order, punta lang po kayo sa Facebook account ng Nagcarlan Municipal Police Station. Kung meron po tayo mga public announcements related po sa mga incident na nagpo-post po natin yan. Katulad niya po, siguro, ibig sabihin, merong bata na missing. Estudyante po yun. Then, pinost po natin doon. And then, parang dalawang araw, umuwi na po yung bata. So, gano'n. Dapat mag-ingat po tayo. Maging aware po tayo sa paggamit ng ating mga personal account sa Facebook. And then, pwede nga po tayo mag-cancel. So, ano pa po? So, mga programa po ng kapulisan ng Kasimbayanan, kapulisan, simbahan ng mamayanan, tulong-tulong po tayo kung tayo ay may mga problema sa pagpapalaki ng ating mga anak o sa disiplina, pwede pong bumaba yung ating mga pastor kasama po ng ating kapulisan. Violation of curfew. Alam naman natin na medyo may katigas na po ang ulo ng iba. Pag nahuli po ang ating kapulisan ng nadaanan ng ating tubig, so, lalo binortidad, ginagala po natin sa station. Kinatawagan po ang barangay at kinatawagan ng magulang, hindi po pinauuwi hanggat wala po nasunod. So, nandun po sila, nag-stay ang kaya kinabukasan. Para sa ganun, mabisabihin na po din natin. Ano po ngayon?
Po, ang problema po natin, pag inabot po ng kinabukasan, may libre na rin almusal. Pulis ang nahuhusan. Kaya yung iba lagi nagpapahuli. Hindi ko lang kayo. So, Project Lucas, baka mamaya, kayo pamilya ko po kayo sa programa Project Lucas ng Kapulisan. So, noong 2023, ang buong Calabarzon po ay nagtala ng 1,207 cases na biktima ng panggagahasa at pang-abuso na panay minor de edad o kabataan. So, ano pong ginawang aksyon ng aming regional director? Gumawa po ng isang programa na tinatawag na Project Lucas. Ano po yung Project Lucas? Ibig sabihin po nito ay labanan, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusado, rapist, sama-sama natin tigilin. Ang nagkaroon to, ang bayan po ng nakakalungkot, marami po tayong kaso dito ng pangahala at pang-abuso. Sana kung sa inyong pamilya, alam ko na kayo, huwag nyo nang ilihim. Ipaabot niyo po sa amin, kaagaran, na sa ganon, a-arrestuhin po natin kung sino po yung gumawa ng dito. Tulungan niyo po ang inyong kapulisan. Hindi po kami magiging effective sa aming mission, sa aming trabaho, kung wala po ang tulong ng bawat mamamayan. Kinakailangan i-marites nyo ang inyong kapulisan ng tama. Po, yung informasyon ng tama na ibibigay nyo, malaki po ang tulong sa peace and order ng ating barangay, ng bayan at ng Perlan. Pagdating po naman sa Republic Act 1962, yung policy, Violence Against Women and Their Children, sino po ang policy officer dito? Sino po? May sakit po. So, hindi kalakaya po ng kaso ng policy. So, since the majority po dito ay mga kababaihan, alam niyo po ba yung Act 892? Yun nga po yung policy. Familiar po ba kayo doon? Kung sa inyong mga karapatan at mga pang-aabuso, kung kayo ay nararanas, pwede po kayong mag-file ng complaint. Pwede po sa level ng barangay, pero kung ito po ay talagang siguro ay hindi po kaya, yung sitwasyon na kayo ay yung inyong karapatang pang-tao ay talagang sobrang inabuso na po, pwede po kayong tulog sa aming tanggapan. Ano po yung Act 892? Dapat na klase ng pang-aabuso una, physical abuse, literal na pananakit, talagang nakakalungkot naman po. Magre-report po sa aming himpilan, talagang yung hematoma ng nanay, talagang sa katawan, sa mukha, talagang nakakaawa po. Literal na pananakit, physical abuse. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na sexual abuse. Ito po 1962, hindi lang po ito sa mag-asawa. Hindi lang po na kayo ay kasal, kundi merong, kung kayo ay nagsasama kahit hindi kayo kasal, ibig sabihin kayo ay living partner, or merong kayong dating relationship, sama po tayo ng protection po tayo nito. So, sexual abuse. Kaya nga merong tinatawag po na marital rape. Diba, kahit mag-asawa na, hindi mo pwedeng pilitin ang iyong kapartner, lalo na alam naman natin na may karamdaman o hindi maganda yung karamdaman. Or, hindi ka man lang maghugas-hugas man lang kasi kumagod ako ng pagpa. Parang may nakakarinig. So, sexual abuse. Pangatlo po ay yung pinatawag na economic abuse. Yung pong psychological abuse. Ibig sabihin, emosyon ang pinag-uusapan po dito. Inihiya kayo, kung ano-ano pananakot na ginagawa nyo sa inyo, kung bimalay na kayong dalawa, gusto makapagpalikan, kung ano-ano ang sinusundan kayo, kasama po yan sa psychological. And then yung panghuli po, yung tinatawag na economic abuse. Sino po may mga asawa dito? That's what. Ito kayo mahiya. So, yung economic abuse, yun po ay may kaugnayan sa ating pinigil. So, nung kayo nagpakasal, ilang pirasong aras po yung pinigil? Saan po kong tao? Ilang piraso po? Yung logo ay 13 pieces. Bakit po 13 pieces? Pati 13 naman dapat ibibigay. Sabi mo, sana all. So, ibig ko sabihin, yung kinikita ng
partner nyo dapat dinadala sa tama. Dinadala sa ating pamilya, sa mga kailangan ng pamilya natin, hindi dinadala sa mga bisyo. So, marami pong mga abuso dahil yung partner nila ay yung partner po nila ay gumagamit ng illegal drugs. Kaya, gano'n na po yung naging sitwasyon. Dati mabait po naman, ngayon nagiging aggressive. Dumating na artist. Okay po. So, hindi kilala po tayo din ang pagdating ng ating bukal ng Jessica Jones. Palakpakan po naman natin. Yan po yung literal artista. Harap nyo ngayon, artista nila. So, may kasama nito ko, kasi yung mga kasama. Yung pong mga polis sa North Carolina, hindi kagandahan na lang ang naririnig na po namin. Yan po yung standard ng polis sa North Carolina. Ang harap nyo ngayon si Mayor Esco, may kulikad na rin. So, balik po tayo yung mga programa ng kapilisay. So, yung pong mga kaso or crime prevention. Ang tawag po natin, ang krimen po nangyayari sa tatlong elemento. Una, yung tinatawag na desire o yung pagnanasa. Pangalawa po, yung pong ability, instrumentality o yung kakayahan. At panghuli po, yung pong opportunity o yung pagkakataon. So, ano pong gagawin natin para hindi po tayo mag-biktima ng krimen at tanggalin po natin yung opportunity ng gumawa o yung mga masasakong loob gawin yung kanilang plano. Magiging maingat po tayo, magiging lagi tayo security conscious. Nung isang araw lang, mayroon pong nanay na iyak-iyak sa station, mamamalengke, yung kanyang pitaka na ipatong niya may lamang 1,000, hindi niya maintindihan kung nadampot pa ng iba o nalaglag sa kanya. Kaya ano pong ginawa ko? Ako'y awang-awa. Dahil tayo naman imahawain, ano pong ginawa ni Kuya Lesco? Ano po? Hinigyan ko doon ng pera. Ito naman bibigyan ng pera, hindi naman asawa yun. Hinigyan ko po ng pangaral, tawang burara. Diba? Ganun din po ang gagawin ko sa inyo, huwag kayong burara, kaya mamalengke. Diba yung medyo may edad na, saan nakalagay yung pera? Saan? Sa edit ako. Sobra naman na yung alas na naman. So, maging maingat po tayo, di ba? Yung mga salisi, di ba? So, kailangan lagi tayong security conscious, maingat kahit sa ating bahay. Dapat yung siguraduhan po, yung pinto, yung mga bintana, bago tayo maingat, dapat okay na po. Ano? So, may tanong po kayo, alam ko na marami magsasalita. So, bibigay ko po yung contact number ng police station. Kung nagtitigil po, sana po tulungan nyo yung kapulisan, hindi po kaya namin peace and order, wala tulong ng bawat pamamayan. And then, pagsabihan na rin po natin yung ating mga apo, anak, kung nagmumotor, na palagi ang magsuot ng helmet at sumunod sa batas trapiko. Kung tayo po man ay nagiging mahigpit o stricto, dalawa lang po ang gusto ng inyong kapulisan. Maging disiplinado ang ating motorista at ligtas po siya. Ano po? So, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo. Naubod yung palakpak. Di ba ba natapos? Oo nga naman. Lagi di ba ako kumawa ng kumawa? Ito po yung contact number ng inyong kapulisan sa bayan ng Carolina. 0917-439-5843. Ulitin ko po, 0917-439-5843. So, dapat may pakialam po tayo pagdating sa peace and order. Bago umalimutan na meron mga tao na bagong salita sa ating barangay, sana makarating po sa ating barangay official. Ang sa ganun, mapuntahan po at alamin kung ano pagkatao po nito. Hinag po ng mga requirements kahit TNT clearance po, dapat meron man lang na ipresenta sa atin. Kung ayaw mag-comply, ayaw magbigay, ano ang meron?
Di po ba? Alam ko na hindi kayo papayag ng inyong barangay gawing agawan ng kriminal. Kaya dapat may pakialam po tayo. Mahirap na ang kapitbahay pala natin kakas na bilanggo o kriminal sa ibang bayan. Makapang-biktima po sa atin, wala tayong makakakakilanlan. Yung gagawin yung hakbang, ipaalam sa amin, ipaalam sa barangay, yan po ay malasakit nyo pagdating sa peace and order. Magandang gabi, maraming salamat po.